Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, this month, April, no? Ang team natin is Salvation and New Life. At ang pag-uusapan natin ngayon is Living the Resurrected Life. So, napakaganda ng ating topic. Bago tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito. Buksan mo po ang aming mga puso at ang aming isip habang nakikinig kami, Lord, ng iyong salita. Hayaan mo din, Lord, na hindi lang namin ito marinig, kundi ma-apply namin ito, Lord, sa pang-araw-araw, Lord, na aming buhay. At speak to us, O Lord, change us, and align us to your will, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Hallelujah. Basahin po natin yung nasa Romans chapter 6, verse 4. Sabi dito, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. Napakaganda po rin po ang salita ng ating Panginoon. So ayan po ang ating pag-uusapan ngayon. Point number 1. Resurrection is not just an event. It's a life. Amen. Mga kapatid, maraming Christian, no, ang tingin nila sa resurrection is event. No, kumbaga, Easter Sunday, special day, may program, may kanta. Pero ayon sa scripture, mga kapatid, hindi event ang resurrection, kundi lifestyle. Sabi sa Romans 6:4, kung babasahin natin ulit, we too may live a new life. We too may live a new life. Hindi sinabing we may celebrate once a year. Ang sabi, live a new life. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang binuhay si Jesus. Binuhay ka rin para mabuhay differently. Ulitin ko, hindi lang binuhay si Jesus, binuhay ka rin para mabuhay differently. Ang resurrection ni Jesus, mga kapatid, ay hindi lang proof na siya ay Diyos. Ito ang simula ng bagong klase ng buhay para sa tao. Sa Romans 6:4, ang sabi, live a new life. Ibig sabihin, hindi lang bagong simula. Tama? Hindi lang bagong simula, kundi bagong kalidad ng buhay. Kumbaga, hindi ito improved version ng dati mong buhay. No. Hindi ito yung better habits. Kumbaga, hindi ito religious upgrade. Kumbaga, completely different source of life. Kumbaga, dati mga kapatid, nabubuhay tayo based
sa sarili nating lakas. Kumbaga, controlled tayo ng emotions. Tama? Controlled tayo ng pressure. Controlled tayo ng environment. Pero ngayon, nabubuhay na tayo based sa buhay ni Kristo sa loob natin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi na tayo control ng emotions, ng pressure, at ng environment. Sabi nga sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and no longer live, but Christ lives in me. The life is now lived in the body. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sa kingdom of God, ang buhay hindi self-generated. Kundi hindi siya self-generated, it is God-implanted. Kung hindi nababago yung pattern ng buhay natin, hindi dahil walang power yung resurrection. Baka kasi hindi pa natin ina-activate yung new identity natin. Baga, hindi lang tayo binigyan ng second chance, binigyan rin tayo ng second nature. Hindi ka lang niligtas para pumunta sa langit. Ulitin ko mga kapatid, hindi ka lang niligtas para pumunta sa langit. Niligtas ka para mamuhay na parang galing ka na dun. Di mo na kailangan antay mamatay. Minsan, ang tingin natin, kaya namatay si Jesus Christ para mapunta tayo sa langit. Yes! Totoo naman. Pero hindi lang yun. Niligtas ka para mabuhay na parang galing ka na sa langit. Imagine, tong mundo, parang langit na. Anong mararamdaman nyo? Masaya. Hindi na natin kailangan. Antayin pa para mamatay tayo at makapunta sa langit. Pwede natin dalhin na mismo yung langit dito ngayon. Tayo. Amen. Amen? Point number 2. The old life is dead. Stop visiting its grave. Amen. Ang problema ng marami, patay na yung old self, pero dinadalaw pa rin. Parang ganito mga kapatid, inilibing mo na, pero araw-araw ka pa rin bumubisita, then kinakausap mo pa yung dating ikaw. Kumbaga yung old habits mo, yung old mindset mo, at yung old identity mo, wala na yan. Patay na yan, mga kapatid.
Yung old mindset mo, yung old identity mo, patay na yan. Wala na yan. Pero bakit parang buhay pa rin sa lifestyle mo? Bakit parang buhay na buhay pa rin sa lifestyle mo ngayon? Yung old mindset, yung old identity mo. Buhay na buhay pa rin. Inilibing mo na nga. Patay na nga. Second Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Pansinin nyo, the old has gone. The new is here. Ang old self, sa 2 Corinthians, ay hindi lang habits. Ito ay buong identity mo apart from Christ. Sa theology, tinatawag itong Adamic nature or buhay na hiwalay sa Diyos. Nung ikaw ay na kay Kristo, hindi lang napatawad ang kasalanan natin. Tama? Namatay din ang identity natin na slave ng kasalanan. Slave tayo ng kasalanan eh. Romans 6:6. For we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin. Our old self was crucified with Him. Ulitin ko, our old self was crucified with Him. Hindi sinabing being crucified. But the problem is this. Emotionally, familiar pa rin tayo sa dati nating buhay. Kaya bumabalik tayo. This is the problem. Emotionally, familiar pa rin tayo sa dati nating buhay. Pero spiritually, mga kapatid, wala ka ng karapatan doon. At wala na rin kapangyarihan sa iyo yun. Unless you agree with it. Ang tunay na laban ay hindi stop sinning. Hindi yan ang tunay na laban. Kundi stop identifying with the sinner you used to be. Hindi ka nahihirapan iwan ang kasalanan. Hindi ka nahihirapang iwanan ang kasalanan. Nahihirapan ka lang iwan ng pagkakakilanlan na sanay ka. Point number 3. Resurrection life means new authority. Sa Ephesians chapter 2 verse 6, dalawang bagay ang ginawa ng Diyos. Basahin natin. And God raised up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms of Christ Jesus. Anong ginawa?
raise you seated. And ang seated, mga kapatid, ay language ng authority. Sa kultura ng Bible, ang nakaupo sa trono, tumatakbo. Hindi. Ang nakaupo sa trono, hindi tumatakbo. Hindi nagpapanik. Kumbaga, siya yung may control. Hindi siya nagpapanik. Hindi siya umaatras. Kasi in control niya. Siya yung may control. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Hindi ka lang binigyan ng lakas laban sa kasalanan, binigyan ka rin ng position above it. May authority ka na over sin, over fear, and over your past. Ephesians chapter 1 verse 21. For above all, rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. May authority ka na. Amen? Pero, may resistance pa rin sa mundo. Kaya minsan, mga kapatid, may temptation pa rin. May struggle pa rin. Pero ang difference, hindi ka na lumalaban para manalo. Kasi lumalaban ka na from victory. Galing ka na sa panalo. Hindi mo dapat sinasabi na, Lord, tulungan mo ako, talo ako. Dapat sinasabi natin, Lord, salamat, panalo na ako. Kaya lalakad akong panalo sa panalong binigay mo. Hindi ka nakikiusap sa kalaban. Ikaw ang may authority sa sitwasyon. Ikaw. Hindi ang kalaban. Hindi ka pinanganak uli para mag-survive lang. Hindi ka pinanganak uli para mag-survive lang, araw-araw. Pinanganak ka uli, kapatid. Pinanganak ka uli para mag-reign. Hindi mag-survive lang. Point number 4. Resurrection life is power over sin. Sabi sa Romans 6:11, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Yung word na consider, or sa Greek is logizomai. Hindi siomai. Logizomai ay isang accounting term. Accounting term siya. Ibig sabihin, i-record mo ito bilang katotohanan kahit hindi mo pa fully nararamdaman. So ano yung dapat nating i-consider?
Unang-una, dead to sin. Yung pangalawa, alive to God. Ang kasalanan ay nawalan na ng authority. Amen? Pero hindi nawawala ang temptation. Kaya may struggles pa rin. Nawalan na ng authority ang kasalanan, pero hindi pa rin nawawala ang temptation. That's why we have struggles. Pero, struggle does not mean slavery. Hindi nangangahulugan na slave ka pa rin dahil may struggle ka. Pag nagkasala ka, huwag mo sabihin na ganito talaga ako eh. Eto na ako. Dapat, na sinasabi natin, hindi ito ang totoong ako. This is below my new nature. Hindi ito yung totoong dapat na ako. So, minsan madalas sinasabi natin, ganito na talaga ako. Tao lang. You don't fight sin to become righteous. You fight sin because you already righteous in Christ. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Bagay, hindi ka lumalayo sa kasalanan para maging malinis. Malinis ka na. Kaya lumalayo ka sa kasalanan. Point number 5. Lahati na po tayo. Resurrection life is daily, not occasional. Luke chapter 9, verse 23. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Sa Luke 9:23, ang word na daily ay critical. Kasi ang kingdom life ay pattern, hindi event. Take up your cross means daily surrender of self-rule. Araw-araw. Daily surrender. Hindi ibig sabihin, magtiis ka lang araw-araw. Ibig sabihin, araw-araw mong pinipili kung sino ang maghahari sa buhay mo. Pero ang tanong, sino ba ang maghahari? Ikaw o si Kristo? Sino ba naghahari sa buhay mo ngayon? Ikaw ba? O si Kristo? Kayo makakasagot. The cycle of resurrection life is
Die, self-denial. Rise, dependence on Christ. And walk, obedience. Die, rise, walk. Paul described this sa 2 Corinthians chapter 4, verse 10. We also carry around in our body to death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Walang resurrection life without death to self. Di mo kailangan tayo ng spiritual feeling. Obedience produces experience. Hindi ka nadadapa, mga kapatid. Hindi ka nadadapa dahil mahina ka. Hindi ka nadadapa dahil mahina ka. Nadadapa ka dahil may araw sa buhay mo na ikaw pa rin ang hari. May araw sa buhay mo na ikaw ulit ang hari. Kaya tayo nadadapa. Pero hindi tayo mahina. Point number 6. Resurrection life points to a future glory. Sabi sa Philippians chapter 3, verses 10 to 11. Sabi, I want to know Christ. Yes. To know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. And so, somehow attaining to the resurrection from the dead. Kung mapapansin nyo, sa unang-unang talata, balik nga po ako. And kung mapapansin nyo sa unang-unang talata, ang sinabi dyan is, I want to know. Ang ginamit, I want to know. Ibig sabihin, present tense. Ongoing desire. So, anong ibig sabihin nito? Ang resurrection life ngayon ay partial experience of a future fullness. Already and not yet. Yung already, may new life ka na. May authority ka na. And may victory ka na. Yung not yet, may weakness pa. May suffering pa. May brokenness pa sa mundo. Yung dissatisfaction mo minsan, hindi sign na mali ka. Sign na may mas darating pa. Kapag nahihirapan ka, hindi ibig sabihin talo ka. Nahihirapan ka ba ngayon? Hindi ibig sabihin yan, talo ka na. Ibig sabihin, nasa proseso ka
ng full resurrection reality. Hindi pa kumpleto ang buhay mo. Pero sigurado ang ending mo. May suffering pa, may struggles pa, hindi pa kumpleto buhay mo. Pero sigurado na ang ending mo. Mga kapatid, ang tunay na tanong, hindi, Christian ka ba? Christian ka ba? Pero hindi yan ang tunay na tanong. Dahil ang tunay na tanong, nabubuhay ka ba sa buhay na binigay ni Kristo? Hindi, Christian ka ba? Kundi nabubuhay ka ba sa buhay na binigay ni Kristo? Kasi possible, save ka. Pero stuck ka pa rin. Yes, you are saved. Pero kailan ka na-save? Years ago? Decades ago? Pero stuck ka pa rin until now. Forgiven ka? Possible. Pero unchanged ka pa rin. Kung ano yung dating ikaw, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Pinatawad ka na, pero ganun ka pa rin. Pero mga kapatid, ang design ng Diyos, hindi lang kaligtasan. Hindi lang kaligtasan ang design ng Diyos, kundi transformation. Kaya ka niligtas, hindi para mapunta lang sa langit, kundi habang nandito ka sa mundo, araw-araw ka nagtatransform. Hanggang yung mga tao na ang magsabi, grabing tao to, saan kaya nakatira to? Grabe yung pamumuhay niyo. Saan kaya nakatira to? Pero masakit. Tayo. Minsan taon na ang tinatagal ng galit natin sa isang tao. Taon. Then sinasabi natin, followers tayo ni Christ. Pero yung simpleng forgiveness, hindi natin maibigay. Yung simpleng pagpapatawad, nahihirapan tayo ibigay. Kaya mga kapatid, hindi lang kaligtasan ang design ng ating Panginoon, kundi transformation. Dapat araw-araw sa buhay natin, nagtatransform tayo. Kaya bumaba si Jesus Christ sa mundo
Tingin nyo, bakit? Kasi tayong mga tao, hindi tayo naniniwala pag walang proof. Hindi natin nakikita yung proof. Kaya bumaba si Jesus Christ para ipakita sa lahat na dapat ganito tayo mamuhay sa mundo. Ito yung standard. Kung paano tayo mamumuhay sa mundo. Slave tayo ng kasalanan dati. Kaya yung Bible napakahalaga. Dahil ayan yung manual natin. Kung ang electric fan ng aircon may manual, paano gamitin yan, paano i-on, tayong mga tao meron din manual. Ang Bible. Nakasulat na lahat dyan kung paano tayo mamumuhay. Susundin lang natin yung manual. Huwag natin hayaan sa araw-araw na ginawa ng Diyos is araw-araw rin tayong stuck. Araw-araw pa rin natin bitbit yung old mindset natin. Yung old self natin. Kaya araw-araw, piliin natin ang transformation. Meron tayong free will. Bigyan tayo ni Lord. Pero paalala ko lang mga kapatid, you have the authority over sin. Kaya hindi lang kaligtasan. Bakit namatay si Jesus Christ? Dahil ang design ng Diyos ay hindi lang kaligtasan, kundi transformation. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayong lahat ay manalangin. Let's bow our head. Lord, Heavenly Father, salamat Lord at binigyan mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Tulungan mo kami na hindi lang ito maintindihan, kundi maisabuhay araw-araw. Bigyan mo kami ng lakas na iwanan, O Lord, ang lumang buhay at lumakad sa kapangyarihan ng iyong resurrection. Sa bawat desisyon, Lord, na namin, O Lord, na gagawin, O Lord, ikaw ang maghari. Ikaw, Lord, ang manguna, Lord. At ang will mo, Lord, ang masunod at hindi ang will namin, O Lord. Lord, ikaw ang naghahari, Lord, sa aming buhay. At hindi kami. Maraming salamat, Lord, sa opportunity na to, O Lord, na makapakinig, O Lord, ng iyong salita, O Lord. Naway hindi lang to mapakinggan namin, O Lord, kundi maisabuhay rin namin, Lord, sa araw-araw, O Lord. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.